Okay. Magandang hapon po sa ating lahat at sa House of Refuge sa Philippines at sa Taiwan po. Magandang hapon. It's September 19 na and malapit na po ang Pasko. Yun po ang napag-usapan kanina. So, lapit na po ang Pasko, ang Spirit of Christmas. So, ngayon po, sa hapon na ito, sa ating ipagpatuloy, ano po ba ang church life? So, nasabi po sa Hebrews 10:25 na let us not give up meeting together, but let us encourage one another. Ito po ang napakagandang spiritual desires na ating gagawin, na meron tayong fellowship, meron tayong gathering into prayer. And sa ating pong House of Refuge, sa ating pong pastor na si Pastor Mario, at po sa bahay po ng ating mga kapatiran, lahat-lahat, we're on live po. And magandang hapon at nawa tayo ay mabless lahat ngayong hapon. So sa pagpapatuloy po ng ating gawain, let us give Sister Lilia Lim sa ating scripture reading. Sister Lilia? Amen. Amen. Hallelujah. Magandang hapon po sa ating lahat dito sa House of Refuge Community Center. Ang atin pong scripture reading today ay nasa Psalms 100. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name, for the Lord is good, and His love endures forever. His mercy is eternal, and His faithfulness continues throughout all generations. Sa Tagalog po, binasa ko po siya. Mga awit 100, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos. Ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal, purihin ang pangalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat magpakailanman. Hallelujah. Ang dumaan sa buhay natin, isang katotohanan ang nananatili, ang Diyos ay mabuti. God is good, His faithfulness remains throughout all generation, and His mercy endures. Siya po ay talagang worthy to be praised, worthy to be honored, and worthy to be glorified. Para po sa ating pag-umpisa, tayo po ay manalangin. Panginoon, we come to you this afternoon, Lord, and we acknowledge you and lift you high and exalt your glorious name. Panginoon, maraming salamat sa gagawin mo ngayong hapon na ito. Thank you, Lord, that you will move in our midst, O God. We welcome you, Holy Spirit. Lord God, sa pag-umpisa namin sa aming pag-awit at pagsamba sa iyo, hanggang sa pakikinig ng mga salita mo at sa lahat pa na aming gagawin na pagpupuri at pagsamba. Panginoon, let your name be lifted up and glorified. We bless your name this afternoon, O Lord, and thank you, Lord, that you will minister into our hearts, Lord. Kung sino man ang nabibigatan ang puso, Lord, you will lift up their hearts and lift up their spirits, Lord, for you are our comforter. You are our friend, Lord God. You are the lover of our soul, and you are worthy of all praise. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. We offer to you, we dedicate this service to you this afternoon. Let your name be glorified. Thank you, Holy Spirit. Thank you so much for your goodness and your grace and your mercy. Be with us this afternoon. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen.
Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon dahil super blessed at tayo nakahinga ngayon, and blessings din ang nabigay natin. Kaya sa lahat po ng mga anak ng Diyos, palakpakan po natin ang Panginoon and praise the Lord ngayong hapon. Praise the Lord. God is good. God is good. And ibigay po natin sa ating praise and worship na si Sister Beth. Unahin po natin at magalak tayo sa Panginoon. Sister Beth. Amen. Merry Christmas, everyone. Dito po sa Pilipinas, nag-i-start ang Christmas pag September na. Basta pumasok yung bear, it's Christmas time. Start na ng Christmas time. And God is good in spite of those things na nangyayari sa paligid natin. Magdadalawang taon na tayo next year. But still, we have seen how faithful our God is. Amen? And as we serve the Lord, patuloy po natin sabihin sa Kanya, yes, Lord, we will obey you. We will go after dun sa pinapagawa mo sa amin. And nakakatuwa, no? Yung the best service daw na pwede natin gawin is to serve like Jesus. Para masaya ka, gawin mong magandang halimbawa ang Panginoon sa kanyang paglilingkod nung siya ay nasa lupa. And walang ano ba yun? Yes talaga siya sa kahit anong pinagawa sa kanya ni Father God. Amen. So this afternoon, let's praise and worship Him for He is worthy. Let's give our best to the Lord dahil karapat-dapat po ang ating Panginoon. Amen. 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 Let's clap our hands together. Hallelujah. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Let's sing it one more time and let's give it to the Lord. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Let's sing, yes, Lord. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Yes, Lord. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Sing it to the Lord once again. Yes, Lord, yes, Lord. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen.
mo sa amin. Help us, Lord, to obey you, to serve you faithfully as long as we live, God. Maraming salamat. And dahil sa kabutihan mo, we will sing for joy. We will shout our praises to you. And we will worship you, Panginoon. Maraming salamat sa iyo. Dakila ka, Panginoong Jesus. Hallelujah. Oh, we bless your name, oh God. Hallelujah. Bless your name, Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. You're my comfort. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth and sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Let's sing it one more time. My Jesus, sing it to the Lord, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. You're my comfort, my comfort, my shelter, power of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, shout to the Lord, oh the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down, seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the works
Oh, we shout our praise to you, Lord. Hallelujah. Yes, you are worthy of our praise, God. Hallelujah. Even the mountains will worship you. Even the seas will roar, God, to worship you. And we as your people, Lord, we want to shout our praises to you this afternoon, for you are worthy. Hallelujah. Hallelujah. Malwalhati ka sa aming kalagitnaan ngayong hapon, Panginoon, at maitaas patuloy ang iyong pangalan dahil karapat-dapat ka. We worship you, we honor you, and we glorify you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's give a clap of to the Lord to bless the clap offering. Hallelujah. God is good. Amen, amen, amen. Praise God. Amen. Amen. So, yes, Lord. Yes, Lord. We have the confidence to enter the most holy place by the blood of Christ. No? Amen. By the grace of God, mga kapatid, we are easily to connect each other spiritually. No? Kahit sa signal natin. Amen. Yes, Lord. Kahit sa connection natin. Amen. And napakamagandang nangyayari sa buhay natin ngayon kahit pandemic. We are able, yes Lord, tayo mga kapatid. Hallelujah. Napakaganda. And ngayon naman dadako po tayo sa ating UPGs, yung mga unreached people group natin po sa buong bansa. And atin pong ipagdadasal sila tungkol po sa mga kaugnayan, engagement natin. And as a part of great commissions of the Lord's go and preach and disciple them. Ito po ang pagkakaisa natin na ang centered natin is, ang anchor natin is Jesus Christ and we are part of the body ministry of Christ. So ipag-pray po natin ang mga lugar po ngayon na nangyayari. And from the local missions in North Africa po ang ating ipinag-pray. Pray for the grace to continue to bear persecutions and protections from Boko Haram and kidnappers. We were praying those missionaries that they will be safe and guarded to the Lord. We will be praying that na nandoon sila sa mga lugar na they will deliver. They will declaring that the Lord is only one. And by the gift of Son and the Holy Spirit, we are able to unite as one body of Christ. And i-pray po din natin ang mga lugar sa East of Africa to preach about the Christianity. The gospel will allow to somebody tells that there is good God and there is the Lord that protections in that place sa mga mission na yun. And from the missionary po sa Southeast Asia government, sa mga nangyayari po about threatening about our fellowshipping with one God and unite with one Christ. Doon po sinasabi po sa Bible na meron po tayong isang Diyos, hindi po yung mga naririnig natin, and we must be aware na ilalakad po natin ang the truth and let us will be set us free. So we will pray for this country. Father God, we acknowledge all the strength we have to gather today, Father God, in the name of Jesus, Father God, and the Holy Spirit, Father God, that country, Father God, will be safe and secure. Whatever engagements, Father God, through the ministry na inumpisahan ni Lord Jesus Christ, that the gospel will continue and your missionary, Panginoon, persecution about physical or emotional, Panginoon, o ano pong engagement na you will be covered and shielded by the blood of Jesus, and they will know you as your Lord and Savior. In the name of Jesus, amen. And as we continue, Father God, those people there that they will never heard about the gospel, may those people, oh Lord, will be baptized by the name of the Holy Spirit in the name of Jesus. Hallelujah, amen. And they will receive that you are his Lord and Savior.
In the name of Jesus. Amen. So sa atin pong pagpapatuloy, ihanda po natin ang ating mga sarili sa ating kaugalian na makinig sa salita ng Diyos, and pagpalain po tayong lahat at mabahagian tayo sa pagmamahal at pagpapatuloy natin sa gawain ni Lord. So sa atin po pag-umpisa, ihanda po natin sarili at ibigay po natin ang study natin kay Pastor Mar. Pastor Mar. Thank you, Sister Grace. Salamat sa pagmamahal mo sa pag-MC. Talagang ramdam ko na mahal ng pag-MC. Kaya Hindi ko talaga mahal ang MC. I told you that. mahal niya pag-MC, kaya she's doing her best, no? Ginagawa niya ngayon. So magandang hapon po sa atin lahat, and we'd like to thank the Lord sa panibagong opportunity that we have. Hindi lamang yung ating pagsamba o sama-samang pagdiriwang ng kabutihan ng Panginoon, but as well as learning from His Word. Alam naman natin na ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan para magbago o dala ng transformation sa buhay ng bawat isa sa atin. In other words, ang Bible or the Word of God was not just given to us for information or knowledge, but it was given to men. Ito ay pinagkaloob ng Diyos sa atin, niregalo ng Diyos sa atin upang ang buhay natin ay umayon ayon sa plano at kagustuhan ng Diyos para sa bawat isa sa atin. So we are privileged to be able to have the Word of God. And unlike those people whom we are praying every Sunday, wala silang kalayaan, wala silang freedom to be able to study the Word of God, wala silang kalayaan na makarinig ng salita ng Diyos. But for us, dito, sa Pilipinas, malaya tayo, no? Yun yung iba, no? They have different translations of the Bible. They have these different kinds of mga languages na meron sa bahay nila, no? Ng salita ng Diyos. Kaya nagpapasalamat tayo sapagkat tayo ay binibigyan ng Panginoon ng kalayaan. And we should not miss this opportunity to be able to hear from the Word of God, na we hear God speaking in our language, speaking in Tagalog, speaking in English, no? And God also speaks, I believe, in Mandarin. No? Kaya magandang pagkakataon ito sa atin. So let's come to the Lord in prayer as we learn from His Word today. Tayo po mag-pray. Hallelujah, Lord. Marami pong salamat sa inyo. Indeed, nagpupuri kami, nagpapasalamat for you have given us, Lord God, this opportunity to be able to learn from your word. And so Lord, dalangin po namin na patuloy na ikaw ang siyang sumama sa amin. We ask for your Spirit to be our greatest teacher, Lord, this afternoon. We ask for your wisdom and for your anointing, O Lord God, that whatever we hear from you, Panginoon, each one of us would be able to follow, act on it, O Lord God, and apply everything sa aming mga buhay. We thank you, Lord, and Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang panahon ito, Panginoon, that we can learn from your word this afternoon. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Well, tayo po ngayon ay nasa third Sunday na ng month of September, no? Sabi nga natin talagang malapit na, no? Malapit na yung celebration where almost all people in the whole world were excited to be able to celebrate Christmas, no? Pero ngayon sa atin ay hindi pa Pasko ang ating pag-aaralan, at ang pinag-aaralan natin is about serving the Lord, no? So ang ating tema for this month is about happy to serve. Diyan sa Taiwan, ewan ko kung merong ganyan katulad sa SM dito, no? We have these people from SM supermarket that at a specific time bigla silang titigil from the work and shout, happy to serve. Kayo ba mga kapatid, this afternoon, are you happy to serve the Lord? Amen ba? Amen. We are happy to serve. Masaya tayo na maglilingkod, masaya tayo na naglilingkod sa ating Panginoon. And noong first Sunday, pinag-aralan natin that we have to serve the body of Christ as one body. And last Sunday, we also have to learn that we need to be servants. No? Kinakailangan matuto tayo na maging lingkod, no, ng ating Panginoon. At ngayong hapon, we're going to learn about serving like Jesus. So yung tayo ay maglingkod katulad ng ating Panginoon. And as we all know, si Lord ang ating tinatawag na greatest model.
As far as serving God is concerned, hindi dapat natin maging modelo ang tao lang. No? Hindi mo ako dapat tingnan, hindi dapat yung ibang mga tao. Minsan kasi, ang focus ng mga tao are centered on the person. No? Para bang tinitignan nila, si sister, si brother, si gano'n, si pastor, si ganyan. Alam nyo, karaniwan tayo as human being, we have these mga weaknesses sa buhay natin. At sometimes, may disappoint us. Maaaring ma-disappoint tayo because other people failed us. Pero kapag ang focus natin ay na kay Lord and we serve like the Lord Jesus, hello, hindi tayo masisiraan ng loob. We will not be frustrated. We will not be disappointed because the Lord Jesus Christ is our perfect model. He is our perfect example in serving. That is why this afternoon, we would like to know, how did Jesus serve? Paano ba si Jesus ay naglingkod? Bagamat siya ang dapat paglingkuran, and yet He chose to serve others. So, we need to learn how to serve like Jesus. At makikita natin ang text natin from Philippians chapter 2, verses 4 to 8. Yan. Sabi diyan, huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin nyo. Again, this is Apostle Paul talking to the Philippian believers. Sabi niya, huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin nyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Dapat maging katulad kayo ng kay Kristo Jesus ang pananaw ninyo. Kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, ay hindi niya itinuring. No? Hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Verse 7, sa halip, ibinaba niya ng lubusan ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-anyong alipin. Naging tao siyang tulad natin at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. So dito ay binigyan ng description ni Apostle Pablo, ano bang characteristics o katangian meron ng Panginoong Jesus nung siya ay nagkatawang tao. And this is a very good reference for all of us as we learn how to serve like Jesus. Sa English naman, maganda rin ang translation dito, no? Basahin din natin. Sabi rito, do not be interested in your own life, but be interested in the lives of others. In your lives, you must think and act like Christ Jesus. Christ himself was like God in everything, but he did not think that being equal with God was something to be used for his own benefit. Verse 7, but he gave up his place with God and made himself nothing. He was born as a man and became like a servant. And when he was living as a man, he humbled himself and was fully obedient to God, even when that cost his death, even death on a cross. So, napakaganda ng mga kahayag ni Apostle Pablo with regards to referring to the servanthood of the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, we have to understand that during the 3.5 years of Jesus' ministry on earth, nung siya ay nagministeryo dito sa lupa, he started when he was 30 years old, and then he died when he was 33.5 years old. So 3.5 years of his ministry, ito ay nag-revolve. Umiikot lamang ito about serving others. I hope na nakukuha ninyo. Wala siyang ibang ginawa kundi maglingkod sa mga tao. Actually, yung paglilingkod niya, di ba? Pag merong may karamdaman na lumapit sa kanya, pinapagaling niya. Pag merong nagugutom, pinapakain niya. Kapag meron nangangailangan ng karunungan, tinuturuan niya. And ultimately, the most ultimate thing that he did for us, for the people, was to die. Upang siya ay mamatay para sa ating mga kasalanan. Kaya makikita natin mga kapatid na kung example lang, if we are just looking for a model or for an example of a perfect service or servanthood, ito na yun sa Panginoon kasi He lived on this earth. Yung kanyang buhay ay nag-revolve lamang, umikot lamang about serving others. So sa pamamagitan ng pagpapagaling, pagtuturo, and ultimately, He died for the people. Sa totoo lang during the time that he was here, sabi nga sa Tagalog, wala namang ganansya wala namang pakinabang si Lord
no? In serving men. No? Kaya sabi ito, Jesus has nothing, no? Sa totoo lang, he has nothing to gain by serving men. No, ano nga bang ganansya? Ano bang pakinabang kapag siya ay magpapagaling ng mga taong may karamdaman? Ano bang pakinabang niya kapag siya ay mamamatay para sa kasalanan ng mga tao? In fact, that is actually for his own disadvantage. But the Bible says that he gave his life. Ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin sapagkat mahal niya ang buong sangkatauhan. In other words, ang kanyang paglilingkod na ginawa sa mga tao is actually motivated by his love for the people. Kaya nga mahalaga that as we see, as we look upon Jesus as our model, we have to serve others also. Na ang ating motivation is not actually to gain benefit from serving others. No, hindi yung maglilingkod ka, tutulong ka sa iba kasi meron kang pakinabang na makukuha doon sa tutulungan mo. Hindi, no? But actually, we are called to serve others sapagkat mahal ng Panginoon ang buong sangkatauhan. And so, Jesus was a servant. Si Jesus ay isang lingkod, isang ganap na tagapaglingkod. And we, as His followers today, tayo mga mananampalataya, nagsasabing born again, nagsasabing Kristiyano, we are all called to be like Him. Amen ba? No? Tayong lahat, hindi lang ang mga pastor, hindi lang ang mga bishop, hindi lang ang mga apostle, no? Ang mga tinawag ng Diyos para maging katulad niya, kundi lahat tayo, no? Irregardless kung ano yung katayuan mo sa buhay, irregardless kung ano yung sitwasyon mo ng iyong pananampalataya, as long as you profess to be a Christian, remember that you were called to be like Jesus. Amen? Tinawag tayo para maging tulad ng ating Panginoong Jesus. But we have to remember that following Jesus does not just mean copying the external actions. No, yun daw ating pagsunod sa Panginoon na sinasabi natin o pagtulad natin sa Panginoon does not only confine doon sa external actions. In other words, we don't just need to pray for a person who is sick. Hindi lang tayo mananalangin para sa mga taong may karamdaman. Hindi lang tayo mananalangin para sa mga taong may problema. Hindi lang tayo magpe-pray para sa iba, no? Externally. But sabi dito, we have to do it. Kinakailangan gawin natin ang maglingkod sa kapwa, maglingkod sa Diyos with the right attitude. Alam niyo, there are some people na they are serving God, no? Sabi nila parang ang kanilang motivation of serving God because they want to gain favor with God. No? Kasi gusto nilang matuwa ang Diyos sa kanila, naglilingkod sila kay Lord kasi gusto nilang makatanggap ng pagpapala. Actually, hindi daw dapat ganun ang ating intention. No? Ang ating intention in serving God is not just to receive blessings, not just to receive favor from the Lord, but we have to serve God with the right attitude. Dapat daw meron tayong tamang pananaw, meron tayong tamang intention as far as serving God is concerned. And remember na ang isang servant has also some qualifications to follow, no? Meron siya mga criteria, meron siya mga qualifications na dapat niyang tagpuin. And the good news is, mga kapatid, today, we're going to ask God to help us develop these qualities in us bilang mga lingkod niya. Ano bang mga qualities ang dapat na makita sa atin for us to become an effective servant of God? Ano bang qualities, ano bang mga features or qualities that the Lord Jesus Christ had, no? Na meron siya na pwede nating gayahin o pwede nating sundan sa buhay natin so that we can become an effective servant of the Lord Jesus Christ. Number one, ang sabi rito, na isang quality na dapat nating taglayin sa buhay natin
as we consider serving God and serving others is that we have to consider the interest of others. No, that when we talk about serving God, serving people, una daw dapat na isang katangian daw na dapat na nasa ating mga puso o nasa ating buhay is that we have to consider, no? Isa alang-alang muna natin ang kapakanan ng iba. Na kapag pinag-usapan natin paglilingkod, pinag-usapan natin service, pag pinag-usapan natin yung talagang pagsunod sa Diyos, we always have to think first that we have to consider yung kapakanan muna ng ibang mga tao. Tingnan niyo ang sabi sa verse 4, huwag lang ang sarili niyong kapakanan ang isipin ninyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Sa English, do not just be interested in your own life, but be interested in the lives of others. And how true is this, mga kapatid? Na kapag tayo ay nandoon sa larangan ng paglilingkod, no? Tama ito, totoo ito, na ang sino mang naglilingkod sa Diyos o sa kanyang kapwa, dapat parati niya munang iisipin o isasaalang-alang ang kapakanan ng mga taong kanyang pinaglilingkuran. Hello, are you getting me? Di ba? Halimbawa, pagka mayroong mga bagyo, mayroong mga kalamidad, di ba? Mayroong mga volunteer workers, ito yung mga rescuers, sila yung mga nagliligtas ng mga taong nasa kapahamakan. Of course, if you are a rescuer o ikaw ay isang taong naglilingkod, isipin mo na naglilingkod ka hindi para sa sarili mong kapakanan. Hindi para magkaroon ka ng benepisyo o kapakinabangan lamang. But rather, sabi dito, you are thinking on the interest of others. No? Pag nagre-rescue ka, wala kang ibang iisipin kundi mailigtas mo yung dapat mong iligtas. Even to the point na yung mga tao nagliligtas, kanilang kanilang isinusugal yung buhay nila just to be able to rescue, just to be able to help other people. And that is what we are being reminded today. Ang sabi ng Panginoon dito, if you are truly my servant, you have to consider the interest of others. Ang ganda sa English, sabi niya, di ba? Huwag ka lang, do not just be interested in your own life. Huwag lang yung buhay mo ang isipin mo. Isipin mo ang kapakanan ng ibang mga tao. May kakilala ba kayong ganyan mga servants? Nako, mga public servant natin, mga government officials dito sa Pilipinas, karamihan hindi ganyan. Inuuna nila yung kapakanan nila. Inuuna nila yung pagyaman nila. Kaya nga pagkatapos ng kontrata ng Parmali, di ba? Aba, napakagandang mga kotse na nabili nila. No? Mga luxury cars. Talagang milyon ang halaga. No? Na habang sila pala ay nagbebenta ng face mask, ng face shield, at iba pang mga gamit ng panahon ng pandemya, iniisip nila yung kapakanan nila. Paano tayo yayaman? Paano dadami ang pera natin? Rather than thinking of the interest of the whole Filipino population. You see mga kapatid, ang tamang paglilingkod, ang paglilingkod na ginawa ng Panginoon, kakaiba. Kasi sa totoo lang, noong siya ay nagkatawang tao, ibinigay yung buhay niya para sa atin. Wala naman siya magiging pakinabang. Wala naman balik sa kanya di ba? Wala naman siyang kikitain And yet, He gave His life for us. Binigay niya yung buhay. He thought of our interest rather than His own benefit. So sabi ng Panginoon, wag lang sarili ang intindihin. Like Jesus, He totally disregarded His own interest when He gave His own life for us. Iniisip niya ang kapakanan natin rather than His own benefit. Kumisan parang mahirap yun di ba? Pero yun nga, sabi nga natin, pag pumasok ka bilang servant, of course, you must be ready, no?
Dapat alam mo na ang prioridad mo, hindi sarili mo. As a public servant, as a servant, as a servant of the Lord Jesus Christ, alam mo na ang buhay mo ay hindi lamang para sa iyo. Ang buhay mo actually is for the utilization ng iba, for God's glory. Kaya nga uunahin natin yung kapakanan ng iba kaysa ang kapakanan natin. Ang tanong, imposible ba ito? Imposible bang mangyari ito? Hindi po. Bagamat hindi siya imposible, pero mahirap, pero kaya naman natin gawin. Bakit? Kasi si Lord nga nakaya eh. Si Lord nga ang modelo natin. So, we also have to, kailangan din natin mapagtagumpayan kasi kinaya ni Lord. Kung nagawa ni Lord, sabi nga, bilang ating modelo, makakaya din natin gawin. Amen? Amen po ba? So that's number 1. We have to consider the interest of others. Like in pastoring. No? Sa amin po mga pastor, we don't look at ministry as something na parang ito yung bread and butter. But first and foremost, ang motivation for us to serve, no, to get engaged or to be involved in the ministry is not actually for us to gain a living. Hindi ito dapat na maging kabuhayan namin. But ito ang pamamaraan kung saan we can express our love for God by serving others. Kaya nga sabi ang mga pastor daw, hindi 8 to 5 ang trabaho, no, 24/7 kasi even at the middle of the night, any member can call a pastor for prayer. Any member, any people, no, any person can just stop us for help. No, ano mang makakayang gawin ng isang lingkod ng Panginoon. Kaya nga, we don't need to look on our own benefit. But we have to look and consider others first, bago ang sarili. And I guess, etong katotohanan ito ay applicable, not only for us bilang mga pastors, but for all of us, that when we extend our help to other people, we not only think of ourselves, but we consider the interests of others. Amen? Pangalawang prinsipyo na dapat natin makita ay ang tinatawag na humility. Ang pagpapakumbaba. Alam nyo, pag ang servant hindi humble, ano itsura ng servant? Parang yung mga yaya, di ba? May mga kwento, di ba, na may mga yaya na kapag walang amo, yung mga yaya na humble, pag nandun ang amo, pag wala, talagang sila na yung reyna ng bahay. No? I mean, hindi naman lahat, ano? Pero meron mga ganun, no? Na sinasaktan ng bata, natutulog, no? They're not doing their task that was assigned to them. Kahit minsan sa mga opisina, di ba? Kapag wala ang boss, no? Meron mga tao na kapag wala silang humility and what they have is pride sa puso nila, talagang hindi sila productive bilang isang empleyado. So mga kapatid, pangalawang katangian na meron sa Panginoong Jesus that we also have to have in our lives is the aspect o yung value or ugali ng pagiging mapagpakumbaba. Humility. Dito sa verse 5 and 7, ang sabi ng Panginoon, ang sabi dito, di ba? Dapat maging katulad kayo ng kay Kristo Jesus ang pananaw nyo. Na kahit na nasa kanyang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Verse 7, sa halip, ibinaba niya ng lubusan ng kanyang sarili sa pamamagitan ng paganyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. Well, etong mga verses na ito, mga kapatid, medyo may konting theological issues dito, no, about the deity, no, yung pagiging Diyos ng ating Panginoon. And hindi ito yung tamang forum para pag-usapan natin yung theological issues dito. But what we would like for us to see here this afternoon ay yung attitude ng Panginoon. No, kaya nga sabi ni Apostle Pablo,
no, talking to all of us, talking to the believers during that time, and God talking to all of us today. Ano ang sabi niya rito? Dapat maging katulad kayo ng kay Kristo Jesus. No? Yun daw pananaw natin. Dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus. Bakit? Ano ba yung meron kay Kristo Jesus? Kasi siya ay kapantay ng Diyos, siya ay Diyos. And yet, sabi niya dito, sa ibang translation ng Tagalog, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nagkatawang tao upang mamatay, no? Upang mag-anyong alipin, upang mag-anyong servant para sa atin at mamatay on our behalf. So makita natin dito mga kapatid na si Lord, no, ang kanyang estado sa kalangitan. No? As far as the Godhead is concerned, they are equal. The Father, the Son, and the Holy Spirit. They are all equal. But the Bible says that He chose. No? Sabi rito, pinili niya na i-give up ang kanyang lugar. And siya ay nagkatawang tao upang maging taong katulad natin. Ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Imagine, He was there. Siya ay isang Diyos na makapangyarihan. Almost everything is at His command. And yet, dahil sa pagmamahal sa tao, pinili niya, sabi rito, na siya ay magkatawang tao, alisin, hubarin ang kapangyarihan na yan during that time in order to become like us. In other words, siya ay nagpakumbaba na katulad natin. Siya ay nagkatawang tao upang maging katulad natin bilang mga tao. Kaya nga mga kapatid, tandaan natin that as servants, bilang mga lingkod, kinakailangan kung meron mang isang outstanding feature, kung meron isang outstanding characteristic na meron sa atin, is for us to be humble. Amen po ba? Alam nyo, before the pandemic, di ba, yung aking anak, we used to have several restaurants, no, operating. And there was a time na meron kaming around 60, 70 employees, no, doon sa restaurants ng panganay namin anak. And kami ni Beth were involved in human resource, no. We deal with our people, no. We train them, kinakausap namin sila gano'n. Pero just imagine kung meron kang ilang mga empleyado na imbis na maging humble, mayabang o boastful, di ba? Anong magiging how do you respond to people like that? No, yung ma-pride, no, kapag sila na may kasalanan, sila pa yung galit, no? Kapag sila na nga yung nakagawa ng mali, sila pa yung tama, no? So anong tawag doon? Ang tawag doon ay pride. And usually pride, sabi nga, is to think more highly of oneself. No, ang isang tao daw na may pride, parating tingin niya sa sarili niya, tama ako. Ako lang ang tama. Kaya nga, pag pinag-usapan naman natin ng humility, kabaligtaran nito, yung pagiging pride or pagiging boastful. So, ang isang taong mayabang, parati siyang tama. Pero ang isang taong mapagpakumbaba, ito naman yung mga tao na pinagpapala ng Diyos. So, mga kapatid, we need to be humble. No? We need to have that kind of attitude sa puso natin na bilang mga lingkod ng Diyos. I mean, not only pastors, not only workers, but all of us. Kayo po nandito kasama namin sa live streaming na to. We are all called by God to serve Him. At pangalawang virtue that we have to have sa buhay natin is to maintain humility, to maintain our humility before God and by serving other people. Minsan, pag ang mga tao marami ng titulo sa pangalan nila, marami ng nakakabit, marami ng mga naka-attach na iba't ibang mga titles on their names, no? Sometimes parang
they have this hard time of making themselves humble. Para bang entitled na sila na we have to be treated like this way. Na imbis na sila maghuhubad ng kanilang mga suit, imbis na sila maghuhubad ng kanilang mga magagandang damit, most of the time, these people who are not humble, ang gusto nila, they wanted to be served. Rather than to serve other people, they wanted to be served. Of course, dito sa Pilipinas, iba. Sa panahon ng eleksyon, ng kampanya. Aba, yung mga politiko, yan, makikisayo yan sa mga tao, di ba? Para ipapakita nila, they love people, they love serving people. Kaya we need to be matalino also. We need to be wise. Kasi ang hinahanap ni Lord, hindi yung mapagpakumbaba, mapagpaimbabaw, kundi mga tao mapagpakumbaba. So we need to have that humility. And this convinces us that there is nothing degrading about serving other people. Na ano man yung narating mo na sa buhay, still, you can still serve other people. Hindi porket mayaman ka na, hindi porket ganito ka na, hindi porket marami ng, sa amin kasi, usually sa circle among pastors, kasi parang merong hierarchy yan eh. Parang merong pastor, may reverend, may bishop, tapos yung mga nakapag-aral, like merong Bible college, may seminary, may masteral degree, may doctoral degree. Kuminsan, kinakabit niya sa pangalan nila, Buti na lang, sabi ko, I thank God. Hindi na ako nag-masteral, kaya wala akong nilalagay na Mario Albelda, MD, o DMin, Just simple as Mario Albelda, Bagamat nakapag-aral ako sa Bible College, pero sa akin hindi na importante yung mga titulo, hindi na importante yung mga posisyon. Ang importante is our attitude, our willingness to be able to serve God and serve other people. And like Jesus, tulad ni Jesus, si Jesus has all the reason to be served. Dapat siyang paglingkuran. Pero pinili niya na imbis na siya ang paglingkuran, he chose to be served. And I guess, mga kapatid, that should also be our attitude sa buhay natin. Let us choose to serve rather than to be served. Kasi yung mga naglilingkod, sila yung mga mas pagpapalain ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Number 3, nakatangian is obedience. So una, consider others first. Pangalawa, we need to be humble. Pangatlo, we need to be obedient. Look at verse 8. Sabi po dito, at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos. You see, parang parang parating magkasama yung word na masunurin at mapagpakumbaba. Tama nga, kasi a person cannot be obedient without being humble. And a humble person, usually is an obedient person. Kaya sabi rito, sa pagiging tao niya, referring to the Lord Jesus Christ, nagpakumbaba siya, naging masunurin sa Diyos hanggang kamatayan, maging kamatayan sa krus. Sa Tagalog, sa English, when he was living as a man, he humbled himself, he was fully obedient to God, even when that caused his death on a cross. So, mga kapatid, hindi lang pala humble si Lord, kundi, sabi rito, obedient Hindi pwede ang isang taong humble ay disobedient. Hindi rin pwede ang taong obedient ay mayabang. No? Kaya, parang two inseparable attitude. Pag humble ka, obedient ka. Pag obedient ka, humble ka. No?
So, ito yung sabi rito, meron sa Panginoon. Noong nagkatawang tao siya ay nagpakumbaba, naging masunurin sa Diyos hanggang sa kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Now we can see here, mga kapatid, that Jesus did not only have the willingness to serve. Hindi lang si Jesus ay merong willingness, no, na maglingkod sa ibang mga tao. He actually served in obedience to the Father. No, na nandun yung kanyang puso, nandun yung kanyang hangarin na naglilingkod siya sa sa mga tao in obedience to what his Father desires. Kung ano yung kagustuhan ng kanyang Ama. At ang kanyang ultimate motivation ng kanyang paglilingkod is actually not for his own glory, not for his own benefit, but the motivation of his service is for the glory of his Father. Now, this is an extreme opposite doon sa mga politiko natin ngayon. Mga politiko natin, naglilingkod sa tao kasi para magkaroon sila ng pakinabang. Pero dito, si Lord ay naglingkod sa kanyang Ama, pinaglingkuran ng buong sangkatauhan, all for the glory of God. And it is important, again, mga kapatid sa atin, that when we serve God, we always have to have that in our mind na lahat ng paglilingkod na ginagawa natin, whether you are teaching others, whether you are praying for others, whether you are helping others, whether you are singing, no, for others, you are preaching for others, you are emceeing for others, tandaan natin that we do all things, mga kapatid. We do all things for the glory of God. Amen? Not for our own glory. Hindi dahil para ipakita na magaling ka. Hindi para ipakita na you are gifted, you are able, no? Doon sa aspeto ng ginagawa mo. But for, no? Lahat ng ginagawa natin is actually all for the glory of God. Amen po ba? Para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya nga, ang ating paglilingkod is more than the plain and simple desire to serve. But our motivation is to be able to obey God and give the glory to God. Kaya nga, kung gusto niyo maging masaya sa paglilingkod ninyo, sundan natin ang halimbawa ng Panginoon. Kasi may ibang mga tao naglilingkod, no, whether in homes, whether in schools, in factories, in companies, no, sa churches, no, kasi naglilingkod sila out of their obligation. Pero kung gusto mong maglingkod ng masaya, you have to follow the example of the Lord Jesus Christ. Having a servant's heart is to imitate the example of Jesus. As mentioned in Matthew chapter 20, verse 28, ang sabi rito, in the same way, the Son of Man did not come to be served. He came to serve others and to give His life as a ransom for many people. Ang anak daw ng tao ay hindi naparito upang mapaglingkuran, kundi maglingkod. He even gave His life or as a ransom. No? Ibinigay niya yung kanyang buhay bilang pantubos sa maraming mga tao. So mga kapatid, gusto mo bang maging masaya sa paglilingkod? Gusto mo ba na hindi ka nagmamurmur kapag naglilingkod ka sa ibang tao o naglilingkod ka sa Diyos o naglilingkod ka, no, sa simbahan for the glory of God? Gusto mo bang maging masaya? Here is the secret. The secret to happy service is to serve like Jesus. Amen po ba? Amen. Ang sekreto sa pagkakaroon ng kasiyahan sa paglilingkod, hindi yung napipilitan ka kasi inassign ka lang. Hindi yung napipilitan ka kasi kailangan mong gawin. No? Ang sikreto daw para maging masaya tayo, na naglilingkod tayo, ginagamit tayo ng Diyos, ay yung tularan natin kung paano naglingkod si Jesus. Inuna niya ang kapakanan ng iba, nagpakumbaba,
at naging masunurin. Lahat ng bagay ng kanyang paglilingkod ay ginawa niya all for the glory of His Father. Nawa, ganun din tayo. That we will do all things for the glory of God. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mensahe sa hapong ito. Salamat po, minsan pa kami ay natuto at nahamon, Panginoon, upang gawin namin ng tama at maayos ang paraan ng aming mga pagsunod at paglilingkod sa inyo. Nawa ang inyong mga salita ay manatiling buhay at aktibo sa buhay ng bawat isa sa amin. Marami pong salamat, Panginoon. Give you praise in Jesus' name. Amen. 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 And ngayon, salamat kay Lord dahil meron po tayong natutunan na we are happy sa paglilingkod, sa paglingkod natin sa Panginoon, makikita natin na we bring glory to God. Yun po ang lagi po nating tatandaan na we bring glory to God. So, mga prayers na ginagawa natin because we bring glory to God. And sa pagtulong natin sa bawat isa-isa, umabot tayo ng 1 taon, we have to know na we serve and bring glory to God po. Ito po ang ating natutunan ngayong hapon. And salamat kay Lord sa buhay ni Pastor Mar dahil meron na naman tayong natutunan, and especially ang pinakamaganda yung humility natin po. Yung humility na inuutos talaga at tinuturo natin sa ating sarili na ito, gayahin natin si Jesus Christ. So ngayon, dadako po tayo sa ating communion. And sa hindi pa pag-umpisa, ibigay po natin kay Brother Yu Chang sa communion po. Brother Yu Chang? Good afternoon, brothers and sisters. What is a Holy Communion? It is a memorial of Christ's suffering and the death for precious gift to those who believe. It is a victory celebration of unity with Christ, declaring his power over sin and death. It is a fellowship with Christ, a Savior of the world, King of kings, and the Lord of lords. It is a gathering of Christians in one accord, sharing and proclaiming the love of Christ. Brothers and sisters, let's read Matthew chapter 26, verse 26 to 30. The night before he was betrayed, he took the bread, and after he had given thanks to his Father, he broke the bread and gave it to his disciples and said, "Take, eat. This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." Thank you, Lord, for your precious body that was broken because of our sins. And you took in your body all our sicknesses, diseases, infirmities, and curses, so that we may not suffer as you had suffered for us. Thank you, Lord Jesus. This bread represents his broken body. As we eat this bread, his flesh will be blended with our flesh, and we shall be healed
even as we are here now, and we shall be with him throughout eternity. This is the broken body of our Lord and Savior, Jesus Christ. We believe it, we declare it, we receive it. Amen. Let's take the bread. When supper was ended, he took the cup, and after he had given thanks to his Father in heaven, and said, "This is the cup of my blood, this blood of the new and the everlasting covenant. It will be shed for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in remembrance of me." Lord, we thank you for your precious blood that you shed on the cross of Calvary, so that, Lord, by your death, we may have eternal life. Thank you, Lord Jesus. This cup represents his blood. As we drink this cup, his blood will be mixed with our blood, and his blood will flow through my veins, my arteries, and all parts of my body. And we shall be here, even as we are here now. And we shall be with him throughout eternity. This is the precious blood of our Lord and the Savior, Jesus Christ. We believe it, we declare it, we receive it. Amen. Let's drink the cup. Thank you. Wala kang boses, Sister Grace. Amen, amen, amen. And sabi sa ating nabasa na sabi niya, take, take, take. So tanggapin natin siya. Tanggapin natin lahat ang blessings, tanggapin natin lahat na we are healed Amen. by this blood and his bread. Amen. Take, mga kapatid. Sa lahat ng mga viewers, take natin ang blessings ni Lord. Amen. So dadako po tayo sa ating tithes and offering at sa pangunguna ng ating kapatid. Sister Marlene? Sister Lilia? Huh? Tithes and offering po? Sorry. Sige po, Brother Vic, sa ating tithes and offering. Okay, ang verse para sa ngayon, para sa tithes, nasa Deuteronomy chapter 8, verse 18. You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant which He swore to your fathers, as it is this day. Pray po tayo, Lord. Maraming salamat po sa pag-remind nyo po sa amin na binigyan nyo po kami
mapalad kami na meron kaming kompletong katawan, merong pwede kami magtrabaho, pwede kami mag-isip na paraan para kumita sa araw-araw at saka mabuhay. Una sa lahat, binigyan mo kami ng kompletong pamilya. Binigyan mo kami ng kompletong 4 na 2 kamay, 2 paa. Saka iisipin po namin na ito'y malaking biyaya po sa amin at saka meron kaming responsibility po sa mga community namin, lalo sa church, para din meron kaming matulong, maiabot doon sa church namin na para din sa at saka ikalalago ng ministeryo. Maraming salamat po. Maraming salamat sa mga pastors, sa mga nag-serve sa mga simbahan, at saka pamilya nila po na kasama po sa nag-serve sa ministeryo. Maraming salamat po, Panginoon, na ikaw ang nagbigay biyaya sa lahat, mula sa leadership, papunta sa mga membro, tsaka yung mga kasamahan lahat, tsaka yung mga membro na bagong na-inspire na mag-join. Marami pong salamat sa buhay nila, lalo na yung naisip na magbigay. Salamat sa buhay nila. At saka ikaw, Lord, ikaw po yung may nakatingin po, at saka ikaw po mag-bless sa mga tao na sila magbibigay para sa ikaunlad ng ministeryo po. Maraming salamat po. Jesus, we pray. Amen. Amen. And sa atin pong pagbibigay ng ating mga tithes and offering, kasama po sa ating paglilingkod, happy to serve nga, ika nga, happy to serve. So, dito po sa Taiwan, meron po nakalagay sa screen kung saan po natin ibibigay ang ating mga tithes and offerings. At sa Pilipinas naman po, meron pong nakalagay kung saan po nakasulat sa screen ang via GCash kay Sister Marlene Almahar. And sa Taiwan naman po, sa contact po ng mga natin sa church, si Brother Yu Sang. So, ito po ang ginagawa natin na kasama sa Happy to Serve. So, we cheerfully gives our tithes to the Lord, not reluctantly. So, ito po ang ating gagawin na upang tayo ay lumago and makatulong po sa paglago ng gawain ng ministry po ang bawat isa po sa atin ay magbibigay cheerfully. Yun po ang ating magandang ginagawa po ngayong hapon. So, maraming salamat. So, dadako po tayo sa ating prayer and closing prayer for the nation na ibigay po natin kay Sister Marlene Almahar. Sister Marlene? Sige po, magandang hapon po muli sa ating lahat. Hallelujah. Ating pong ipanalangin ang ating bansa o mga karating bansa. Hallelujah. Father God, maraming po salamat sa inyo sa dakilang araw na ito. Muli po namin inilalapit sa inyo ang bawat bansa, lalo na po ang marami pa pong nakakaranas ng mga sakit na naranasan din po namin dito po sa bansang Pilipinas. Dariyan po ang Thailand, Indonesia, ang India, hallelujah. Maging ang Myanmar po, Panginoon. Lord, dinadalangin po namin sila, Panginoon. Hallelujah. Hindi na maging mga nagdaranas din po ng mga kapighatian, Panginoon, dahil po sa mga hallelujah, sa mga karahasan na nangyayari sa mga bawat bansa, Panginoon. Lord, dinudulog namin sila sa inyo, Panginoon, na tulungan mo po sila, Panginoon, na muli po makabangon, Panginoon. At lalo na po, Panginoon, na iligtas po rin po sila, Panginoon, sa mga karahasan na ginagawa po ng mga may masasamang mga gawain, Panginoon. Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, sa mga taong nagbibigay, Panginoon, ng kahirapan sa kanilang kapwa. Baguhin mo po sila, Panginoon. Hipuin mo po ang kanilang mga puso at isipan, Panginoon. Nanawa po'y maghari ang kapayapaan, maghari ang pag-ibig ni Kristo Jesus
sa bawat bansa na ngayon po ay nagdaranas po ng mga karahasan, Panginoon, lalo na po ang Myanmar, Panginoon, in the name of Jesus. O saan man pong bansa, Panginoon, na hallelujah, na nakakaranas po ng mga persecution po, Panginoon, lalong-lalo na po ang mga kapatid namin Kristiyano, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na patuloy po silang patatagin, palakasin, Panginoon, sa kanilang pananampalataya sa iyo. Nawa po, Panginoon, na hindi sila, Panginoon, paghinaan ng loob, bagkos patuloy po silang palakasin mo, Panginoon. Samahan mo po sila, Panginoong Jesus. Tunay nga po, Ama, na wala mo pong magagawa ang tao, malibang tunay na kami po ay lumapit sa iyo at patuloy na magtiwala sa iyo, Panginoon. Lord, idadalangin ko rin po maging ang bansang Pilipinas, Panginoon, na kung saan, Panginoon, nakikita mo rin po ang dinaranas po ng napakarami namin mga kababayan, Panginoon, dahil po sa COVID-19 na ito, Lord God. Marami po mga mahal sa buhay na nawalan po ng mga mahal sa buhay dahil po sa sakit na ito, Lord God. Lord, tulungan mo po sila, palakasin mo po sila, yakapin mo po sila, maranasan nila, Panginoon, maramdaman ang iyong pag-ibig at pagmamahal sa kanila po sa mga naiumanan po ng kanila po mga mahal sa buhay, Panginoon. Lord, tulungan mo rin po, Panginoon, hallelujah, ang mga taong nasa ospital, Panginoon, na nakikipaglaban sa kanila pong buhay, Panginoon. Tulungan mo po madugtungan pa ang kanila po mga buhay, Panginoon. Tulungan mo po silang mightily, Panginoon, hallelujah, na maranasan nila ang kaligtasan, ang pisikal na pangangatawan ay lumakas po, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, bigyan mo rin po sila, Panginoon, ng kapayapaan sa gitna ng kanila po nararanasang kahirapan sa kanila po mga buhay, Panginoon. Maranasan nila ang maluwag na paghinga, Panginoon. Lord, tulungan mo po sila, Panginoon, na maging clear, Panginoon, ang kanila po mga respiratory, Panginoon, ang kanila po mga baga upang makahiga sila ng maluwag, Panginoon, in the name of Jesus. Gamitin mo rin po, o dakilang Diyos, ang mga gamot, ang mga medicine na kanila pong tinitake, Panginoon, upang magkaroon ng kaluwagan, Panginoon, ang kanila pong paghinga, Panginoon. Ang kanilang mga ang ginagamit sa kanila pong mga katawan, Lord God. Gamitin mo po ito na maging daluyan ng pagpapala, Panginoon. Hallelujah, sa kanila pong mga buhay, Panginoon. Lord, dinadalangin din po namin ang mga doctors, ang mga nurses, ang lahat po, Panginoon, na nahihirapan sa loob ng ospital, Panginoon. Tulungan mo rin po, sa ganun po, bigyan mo po rin po sila ng kalakasan, physical, Panginoon, spiritual, mentally, Lord God. Maging ang mga doctor, ang mga nurses, Panginoon, na tunay na sobra-sobra po ang kanila pong paghihirap din po, Panginoon, kung paano nahihirapan ang kanilang pasyente, ganun din po sila, Panginoon. Kaya po, Lord, tulungan mo po sila na mapagaan din po, Panginoon, ang nararanasan nilang paghihirap din po, Panginoon, upang maalagaan at matupad nila ang kanilang pinangako, Panginoon, at maglingkod, Panginoon, sa mga pasyente nila, Panginoon, in the name of Jesus. O dakilang Diyos, tulungan mo rin po ang lahat na nangangailangan. I-provide mo rin po ang kanila po mga pinansyal na pangangailangan, Panginoon. Sapagkat, Lord, napakalaki po, Panginoon, ang gastusin ng isang pasyente nasa ospital, lalo na po kung ito po ay dahil sa COVID, Panginoon. O dakilang Diyos, tunay nga po, Panginoon, sa iyo po kami humihingi, Panginoon, ng himala mo, Panginoon, para po sa kanilang mga buhay, Panginoon. Sapagkat tunay nga po, Panginoon, may magagawa ka po sa kanila pong buhay, sapagkat walang mahirap na bagay sa iyo, Panginoon. Ang lahat ay posible sa iyo, dakilang Diyos, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat po sa iyo, Panginoon Jesus. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam po namin na ngayon pa lamang ay dininig mo na, hallelujah, dininig mo na ang lahat ng aming dalangin sa gabi sa hapon na ito, Lord God. Salamat sa kagalitan nila, Panginoon. At Lord, kami rin po, Panginoon, ay nagpapasalamat din po sa hapon ito, sa iyong, hallelujah, sa iyong salita, sa hapon na ito, na ginamit ko po si Pastor Mario, na isang pagpapaalala po sa amin, Panginoon, na kung kami nga po, Panginoon, ay tutulong, hindi po para sa aming sarili, kundi para po sa iba. At magkaroon po kami ng isang pusong mapagpakumbaba at isang pusong masunurin, sapagkat ikaw po ang aming halimbawa, ikaw po ang aming hemplo, Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po, Panginoon, bumaba ka rito sa lupa, Panginoon, upang ikaw ay maging ehemplo namin, Panginoon, ng mga tao. Inubat po ang iyong pagiging Diyos, Panginoon, upang ang mga tao na susunod sa iyo ay walang maaari pang ibang dahilan, Panginoon. Walang maaaring ireklamo ang tao, pagkat ang lahat ng ito ay
na pagtagumpayan mo, Panginoon. Kaya po, Lord, kaya rin po namin mapagtagumpayan ang lahat ng ito, Lord God. Hallelujah. Tulungan mo nga po kami na maging pasunurin at mapagpakumbaba, Panginoon. Hallelujah. Kagaya na maging katulad mo kami sa iyong paglilingkod, Panginoon, na may kagalakan na naglilingkod sa aming kapwa, Panginoon, sapagkat nais po namin na ikaw ang aming mataas at ikaw ang lagi naming mapaparangalan ng aming mga buhay. Salamat po sa iyo, dakilang Diyos. Pagpalain mo po ang mga salita mo sa aming mga puso. Hayaan mo po, Panginoon, na kami nga po ay magampanan po namin ng mayroong kagalakan sa puso namin. Hallelujah. At masunod po namin ang kalooban mo. Hallelujah sa aming po mga buhay. Maraming po salamat sa iyo, Panginoon, sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, bago po tayo magtapos, meron po tayong isang closing song na gagawin and benediction po kay Pastor Mario. So, ang natutunan po natin ngayon para po sa akin na we must draw people to Christ, not ourselves, and we rather imitate Jesus. Yun po ang happy to serve. Maraming salamat. Sige, para sa ating closing song, meron din tayong bagong kantang matututuhan. Happy to serve. Anong bago yan? Hindi naman ito katulad nung kagabi na 1860. Sing a new song. Sing a new song to the Lord. Yeah. So, title nito ay The Longer I Serve Him. So, kantahin natin ito. Bago yan. Since I started for the kingdom, since my life He controls, since I gave my heart to Jesus, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Every need He is supplying, plenteous grace He bestows. Every day my way gets brighter, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Sing the song. Each day is like heaven, my heart
Sabi ron, the longer I serve Him, the sweeter He grows. Amen? So dapat habang lalo tayong tumatagal na naglilingkod sa Panginoon, we become more passionate, we become more excited, and we love God more the longer that we serve Him. Amen? Amen. God. Sige, Pastor Wilfred, para po sa ating benediction. Po at tayo po ay sama-sama sa pagtatapos po ng gawain pong ito. Ang sabi po ng Panginoon, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at naway pagkalooban niya kayo ng kagalakan, kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang patuloy na mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Taas po natin ang ating pong mga kamay. Panginoon, patuloy po namin na itinataas sa iyo ang bawat mga pamilya sa House of Refuge Community Center po, Panginoon. Hallelujah. Ikaw po, Diyos, ang siyang patuloy na kikilos sa buhay po ng bawat isa sa amin. Ikaw po ang siyang patuloy na magpapala sa buhay po ng bawat isa, ang bawat puso, ang bawat kaisipan po, Panginoon. Patuloy mo po, Diyos, na kami makapaglingkod ng may masayang paglilingkod sa iyo, maging katulad kami ng paglilingkod mo, Panginoon, na sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ikaw ang patuloy na mataas po, Panginoon. Patuloy mo pong tuturuan na kami patuloy na magpakumbaba at patuloy na sumunod sa iyo, Panginoon, sa lahat po ng nais at gusto mong mangyari habang kami ay narito sa ibabaw po ng sanlibutan, Panginoon. Kaya sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, patuloy mong abutin ang bawat kamay na nakataas at patuloy mga pong pagpalain at pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat mga anak mo sa House of Refuge Community Center po, Panginoon, ang bawat mga pamilya, sa bawat mga ginagawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin, sa bawat mga kaloob na pinagkaloob mo po, Panginoon. Papalain mo, palaguin mo po, Panginoon, katulad ng isang halamang nakatanim sa tabi ng batisan po, Panginoon. Lord, maraming pong salamat. Ikaw ang maluwalhati at patuloy na mataas. Hallelujah sa aming pong mga puso at isipan, Panginoon. At kami po ang siyang patuloy na mababa sa iyo pong harapan. Salamat po, Diyos. Napakabuti mo. Maraming pong salamat. Pagpalain mo sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Of course, we'd like to greet belated happy birthday si Mildred. Mildred, nandiyan ka ba? Yan. Nandiyan na. Po. Happy Salamat po. Okay, kasama natin si Mildred. Thank you. Happy birthday. Oh. Happy birthday, kapatid. Thank you. Sana ang Alam mo, alam mo, happy birthday. Akala ko happy birthday. Wait ah. Excited. Yung cake na pastor. Putol tuloy yung excitement ni Mildred. Ayun. Naghihintay. Akala ko Merry Christmas. Ay. Uy, masaya yan, oh. Happy birthday to you. Wala, nagsayaw na siya. Nag-dance sila ng happy birthday. Galing naman. Happy birthday, Ate Grace. Ate Grace din, birthday. Birthday sa mga September. Live stream. Si Ate Grace, happy birthday. Okay, so happy birthday kay Mildred. Saya. Thank you, Pastor. September 11. Meron pa ba nagbe-birthday sa inyo ng September, mga kapatid? Wala na?
Sa mga nanonood po, happy birthday sa O yan, September. tama. Kung sa mga taga-panood natin, taga-sunod natin sa YouTube, sa Facebook Live, kung birthday nyo ngayon, buwan ng September, happy birthday. And Merry Christmas. Before we finally end, ipag-pray natin ang ating mga birthday celebrators ng September. Sige, let's pray. Lord, marami pong salamat sapagkat ikaw ang nagbibigay, nagkakaloob ng panibagong dagdag na taon sa aming mga buhay. Salamat sa buhay ni Sister Grace, ni Mildred. Salamat sa mga ginagawa mo sa buhay nila. And we continue to speak for more blessings and favor. Lord God, Amen. gamitin mo po sila, Panginoon, for the greater glory of Happy to serve. you. Speak good health. You speak long life. Amen. Amen. Okay, happy birthday again. And kapatid, Amen. Thank Magpakain you. ka, kapatid. Ipadala mo. Kailan? Kailan magpakain? burger naman dyan. Kay na Ate Marlene, ang Ano na kami? magpakain sa House of Refuge dito sa Hualien. Hindi pa kami makalabas. Ano kami? Yung saging at bayabas na pinadala namin sa Pilipinas. Nasa, Ang hamburger ni Ate, alam mo na, si Sister Beth may hamburger. So, Yun. Dumadating yung dati. Oo nga, Pag hindi ano? pa natin titikpan yung una. pag-uwi natin. Kung gusto mo ng matamis kay Sister Lilia naman, pwede namang pay later. Yun yun. Yun. Pag-uwi natin. Susulungin. Thank you. Paalam. Thank you guys. Thank you. Salamat po. Thank you, Thursday. Pastor. Picture Salamat. taking Ingat tayo. Salamat. Happy birthday. Miss you all. Thank you. Mercy. Bless you. Mag-ano lang kayo is, magbisaya ka lang kung gusto mo, ha? Thank you. Paalam. Bye-bye. O si Annabelle, wala na invite. Nagpaalam na si Ate Fe. Okay. Bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye. God bless. Bye. Salamat God po. bless.